Hi Mami! For today's video, nagpunta nga pala kami ng sementeryo para dumalo sa kapatid namin si Ate Jessa pagkatapos namili na rin kami ng mga pang-decoration para sa Christmas tree namin. Kaya naman nung araw na to, maaga nga kaming umalis kasi nga sa Pasay Cemetery pa kami pupunta at magagaling pa nga kami dito sa Cavite. Balik kami nga lang nila Mama at Dada ang pupunta ngayon kasi nga si Ate at saka si Kuya JJ hindi nga makakasama dahil nga kapag usapang umaga, hindi mo talaga maaasahan yung mga yun. Noong mga oras nga nito, mga naka-stop over nga pala kami dito sa may Cavitex kasi nga bigla nga nagkaroon ng check engine itong sasakyan ni Dada. Pero saglit lang din naman kami nag-stop over kasi nga naayos din naman agad ni Dada. Kaya naman ayan, tumuloy na nga rin kami sa pagbiyahe. Sobrang bilis nga lang din na naging biyahe namin kasi nga wala pa nga isang oras. Andito na nga rin kami agad. Bali dito nga kami nagpunta sa may sementeryo sa Pasay City. At yung nagtataka nga kayo kung bakit dito nga nilibis si Ate Jessa kasi nga dati sila Mama ay nakatira nga dito sa may Pasay. Bali lima nga pala kami magkakapatid mga mi at ito nga si Ate Jessa ay sumunod niya sa panganay pero hindi ko na nga siya nakita. Tuwing undas talaga mga mi, ados talaga kami nagpupunta dito kasi nga kapag ganitong araw ay wala nang masyadong tao. Kaya lang, pagkadating nga namin dito sa puntod ng ate ko, ay Diyos ko, tingnan nyo naman at halos sinambakan talaga siya ng mga kung anik-anik dito. Meron man siyang tagabantay at tagalinis dito, kaya naman nagulat kami kung bakit nga ganito namin nadatnan itong puntod ng ate ko. Pero buti na nga lang itong si Dada ay palaging Boy Scout at buti na nga lang at meron nga siyang dalang walis tingting. Buti na nga lang din mga mi at meron nga rin malaking puno dito, kaya naman kahit papaano hindi nga mainit itong mga oras na to. Dati naman kasi mga mi, meron bubong itong puntod ni Ate Jessa, kaya lang nung pagkabalik nga namin dito ay nalimas na at hindi nga namin alam kung saan nga napunta. Ayaw ko na lang mag-talk kung saan nga napunta at bahala na lang si Lord kung saan nga dinala. Charis. Anyway, pinuturahan na nga rin pala ni Kuya Janjan at ni Dada itong puntod ni Ate Jessa para namang malinis na at maayos na ulit tignan. Sana nga mga mi ay mailipat na nga rin namin itong si Ate Jessa sa Cavite para nga hindi na rin masyadong malayo kapag dadalawin nga namin pero siya. Okay lang din naman bumiyahin ng malayo pero ang main purpose lang din namin eh siya na lang din kasi mag-isa dito. Dati kasi meron siya kasama dito yung pinsan niya kaya lang nailipat na rin sa Cavite. Anyway, pagkatapos nga palang pinturahan ni Dada, ipinagdasal lang din namin siya. Bali, first time nga lang din pala ni Kuya Janjan at ni Baby Jella pumunta dito. Kaya naman itong si Kuya Janjan ay napakadaming tanong. Pero tuwing napunta naman kami dito, palagi rin naman siyang kasama. Kaya lang, minsan kasi kapag napunta kami dito, ay naambun. Kaya naman madalas ay nasasakyan lang din siya. Tapos meron din one time na meron siyang ubot sipon at itong ang Mama at Dada niya ay hindi nga siyang pinapayagang papasukin dito sa may sementeryo. Meron kasi silang pamahiin na kapag meron nga daw sakit yung bata, iwag nga daw ipasok sa sementeryo. Hindi ko alam kung bakit, pero kung alam nyo mga mi, ipaki-comment na nga lang sa comment section ng malaman kung legit nga ba. Anyway, hindi na nga rin pala kami masyadong nagtagal sa loob kasi nga itong si Baby Jella ay nagmumuryot ng malala kasi nga medyo mainit na rin. Tsaka grabe na rin talaga yung gutom namin kaya naman nung pagkadating nga namin dito sa Jollibee, tagal mga high blood na kami pare-pareho. Kaya naman sobrang bilis lang din namin kumain pagkatapos niyaya ko nga itong si Mama at Dada na samahan niya ako pumunta dito sa Unitap kasi nga bibili nga ako ng mga pan-decorate nga sa Christmas tree namin. Dito rin kasi ako bumili last year ng mga flowers at napakamura lang din ng mga yan. Tapos habang nagtitingin-tingin niya ako, itong si Kuya Janjan panay Mami sa akin at tignan ko nga daw itong headband na nakita niya. At tingnan nyo naman at sinuot niya nga dito sa kapatid niya at sabi nga niya ay napaka-cute nga daw. Diyos ko, sana all cute pag may headband. Anyway, kaya gusto ko dito sa may Unitap kasi nga 10 pesos lang yung mga ganitong flowers dito. Last year kasi dito rin ako namili kaya naman alam ko na meron nga silang mga ganito dito. Bali, white and gold nga pala mga mi yung plano ko nga doon sa Christmas tree namin at gusto ko nga yung simple lang. Kaya naman na yung kinukuha ko na dahon na parang mahaba ay hindi ko na kinuha yan kasi nga baka mag-overload. Kaya naman ito na lang yung kinuha ko. Kumuha lang din ako ng isang gold tsaka isang silver. At yung isang ganito nga mga mi ay nasa 69 pesos lang. Tapos nung pagkaikot ko, nakita ko nga tong flower na to na mas maganda nga yung pagka-gold niya kaysa nga doon sa unang nakita ko. Kaya naman pinalitan ko na lang at kumuha nga lang din ako ng 8 pieces katulad nung puti. Tapos yung Christmas light naman na gusto kong ilagay doon is yung parang yellow lang na katulad nga lang din na nakita ko sa ibang mami kasi nga mas maganda siyang tignan kapag plain lang. Tapos ito nga yung nagustuhan ko, yung warm yellow at nasa 200 plus nga lang yan. Tapos after naman yan, ito nga si Baby Jella ay pinakawalan nga ni Mamay. Kaya naman ayan, panay hawak nga dito at natumba na nga isang Christmas tree. Tingnan nyo naman at hindi na nga gumala pagkatapos nga ng lahat. Tapos meron nakita si Mamay na takip para nga daw doon sa walk-pa na nabili ko nung nakaraan. Kaya naman ayan, kinuha ko na nga rin. Tapos umakyat lang din muna kami sa taas kasi nga naghahanap din ako ng mga fake plant para nga ilalagay ko sana doon sa sala namin. Eto nga meron nga akong nakita dito at nagustuhan ko nga kaya lang naaalangan nga ako kasi nga parang medyo maliit. Sabi rin kasi ni Mamay parang nga medyo maliit din kaya naman nagharap lang din muna ako ng base dito kaya lang wala nga akong magustuhan. Kaya naman hindi ko na lang din muna pareho kinuha at sa online na nga lang din ako
in-order. Nagtingin nga rin pala ako ng pang-cover sana sa sofa namin, kaya nang wala nga akong nakita. Tapos ayan, bago nga kami umuwi, meron nga kami nadaanan na ganito, kaya naman pinaglaro ko lang din muna yung 2 Junakis ko. Tapos pagkababa naman namin galing sa second floor, kumuha nga rin ako ng takip para nga dun sa walkpan ko. Akala ko kasi ikinuwanan niya din ako, yun pala isa kanya lang, pero ako lang palang magbabayad. Anyway, mga mi, bago ka kami tuluyan umalis, inaalala ko nga pala itong binili ko nung nakaraan. Grabe, sobrang sarap kasi nito, mga mi, at napakamura lang din niya. Kaya naman ayan, kumuha na nga ako ng iba't ibang flavor. O siya, mga mi, hanggang dito na lang muna. So, yun lang. Salamat. God bless!